May lahi akong ano. Hello. Dito ako sa may liwanag. Madilim kanina eh. Dito, banda dito. Yan. Before we start pala, I would like pala tungkol nga sa prayer natin, no? I would like to include our friend, Brother Monar. Eh, nadisgrasya kasi yung wife niya. Please include to your prayers, mga kapatid. mm Pag-pray natin siya kasi na makapag-recover ang kanyang wife. So, motor accident. Ayan si Brother Monar. It's part of our family na din sa building for a long time. Ayusin ko lang, setup ko lang. Okay. So, upon here, bago ako mag-start, nga pala, yung mga Bible, distribute natin yung mga Bible. Bago din i-distribute yung Bible, meron kasi akong napag-uusapan kami kanina. Yung tinatawag na yan. Yan po, sabi ko sa'yo, bumili ka. Oh. King James Version, National Bookstore. Puro ulam nakikita ko sa'yo. Puro ulam yung inamay day mo, nakakagutom. Pero by the grace of God, binigyan tayo libre. Diba? Bro, welcome. So, sino makapag-describe dito ng langit? Yung nakakaalam lang kung ano yung langit, kung ano meron sa langit. Magbigay ng example. Langit na talaga, heaven talaga. Maraming mansion, maraming ginto, maraming angel. Wala na pagluha. Wala na rin sigurong init, di ba? Eh ako, alam nyo naman akong speaker nyo, joker rin ako paminsan-minsan eh. Bigla ko naisip si Lazaro. 4 na araw na siyang patay at nasa langit. Nasa mansion, ginto, naka-aircon, magandang paligiran. Di ba? Biglang may kakatok sa kwarto. Lord! Boss! Sabi ni Lord, wrong timing daw pagdating mo dito. Eh. Kaya tawag ka daw niya sa lupa ulit. Balik ka ulit pagka-4 na araw. Yung part na yun, doon sa joke na yun, doon sa istoryang yun, kaya sarap palang isipin yung langit ay ganun kaganda. Kaysa sa mundo natin kinakabuhayan ngayon lupa. Walang iyak, walang pagod, walang sakit. Tapos nakakaligtaan natin minsan, Panginoon. Minsan nga nakaupo nga ako, dito ko nabuo yung topic kong limitless faith eh. Limitless faith. Ayaw. Charan! Limitless faith. Itong topic na to, nabuo ko to sa kwarto ko. Doon sa depressed na iniisip ko kung anong mangyayari sa akin ng isang taon. Na pumasok sa isip ko anong mangyayari. Kaya dahil sabi nga ng HR, baka hanggang isang taon na lang tayo. Tayo. Hindi, mauna ka. Bago ako. That's the part na sabi ko nga, Lord, who am I to question you? Dinala mo ako dito. Nagkaroon ng fellowship. I stand in the front. I preach the gospel. And now this will happen. I will go back to the Philippines. And what will happen to me? Back to basic. Sabi ko nga, wala akong karapatan para tanungin ng Panginoon kung anong plano niya sa buhay ko. Pero na akong paniniwalang walang hanggang sa dulo yan. Kumbaga, pag sinabi limitless, walang katapusan yun. So, I open my Bible
Please open your Bible na rin. When I'm reading, Matthew 17 verse 20, may English tayo dito. Ay, may Tagalog tayo dito. Matthew 17 and verse 20. Ayan. And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto the mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Yung message dito, even the smallest genuine faith can accomplish what seems impossible. So yan, sa Matthew 17:20 yan, no? Yung napasok ko dito, naisip ko agad si King David. Strongest warrior, but he believed God will defeat Goliath. His faith accomplished what seems impossible. Yung storya ni King David, kahit gaano man kalaki o kagrabe ang iyong kinakaharap, kahit maniliit na paniniwala lang, kaya mong patumbahin. Matthew 17:20. And it compares it to the life of David. Kung ano man kinakaharap mo, kahit maliit na problema yan, kaya mong patumbahin. Kung si David, kaya na patumba si Goliath ng simpleng bato lang. Tayo pa kaya? Yes, there is no way into our own minds. May limit kasi ang ating pag-iisip. Pero ang Panginoon, limitless yet. Walang katapusan niya. Kaya niyang gawin lahat ang imposible. At gawin niyang posible sa buhay mo. Kaya nga there is prayer meeting eh. Sabi ko nga, there is prayer, there is request. Paano natin sila mapapanalangin kung wala silang nire-request? Paano sasagutin ng Panginoon ang iyong panalangin kung ikaw mismo, kaibigan, kapatid, wala rin oras panalangin sa Panginoon? To that time, yung ginagawa kong topic na ito, nandun lang ako sa kwarto ko. Nananalangin lang ako, Lord, anong topic pa pwede ko ibigay? Ano ba yung ikakapukhaw do? Tama ba? Ano ba yung ikakatouch ng puso nila? Ano bang kailangan ng mga kapatid ko? So upon here, God gave me this message. And I know this is all for you. Hindi lang sa akin, sa atin lahat. Sabi ko nga eh, it is not the size of your faith. It is not the size of your faith. It is by the greatness of our Lord Jesus Christ. Whatever you ask, He will give. Whatever you do, He knows. So remember this mga kapatid, trust is process. Kung anong nasa limitado ng utak mo, mas higit pa niyang kayang lagpasan sa pinapanalangin. Sabi ko nga, hindi ako tumatayo dito dahil gusto ko. Tumatayo ako dito kasi gusto ko mabahagi sa inyo kung paano ako binago ng Panginoon at kung ano mga blessings na receive ko sa Panginoon. Hindi ko lakas na loob isasabihin sa inyo kung hindi ko naramdaman na experience ang pagbabago at ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi sabi nga ni brother, anong klaseng tao kung wala ang Panginoon? Tama? Ano bang masasabi ko sa inyo kung hindi ko na-experience yung pagmamahal ng Panginoon? So upon here, let's go back to our topic, the limitless faith. I'll just open another Bible verse. Actually, this is 5 Bible verse. Okay? Nakatagalog yan. Pag binasa nyo, alam ko ang pupukaw sa puso nyo. Keep it. And make it a weapon. As I always say, itago nyo, namnamin nyo, baunin nyo na buong linggo. Kasi minsan ang Panginoon tumatatrabaho siya sa mga taong kumakausap sa Kanya. Minsan dito sa mga verse na ito, itong pupulutin mo. Ito ang magiging lesson mo. At ito ang magiging blessing sa buhay mo. Let me open the
Book of Hebrews 11:1. Hebrews 11:1. Now faith is a substance of things hoped for the evidence of things not seen. Ngayon, ang pananampalataya ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kapanatagan sa mga bagay na hindi mo nakikita. That is limitless faith. May plano ka. Yung plano ng Panginoon sa'yo, mas grabe pa. May nangyari sa buhay mo hindi maganda. Doon pala sa dulo, may masigit pa siyang gagawin sa buhay na mas maganda. At masasabi mo, Lord, thank you. Minsan kasi, it is an obstacle ba? Hindi mo naiintindihan bakit nangyayari to sa buhay mo. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon? Ba't di na lang kaya bukas? Kaya nga, di ba? Naso-surprise na lang tayo pag minsan, bakit Lord, sabay-sabay ang problema? Sometimes God has a greater plan. Na doon sa sabay-sabay na problema, ini-evolve pala niya yung faith mo na maniwala sa Kanya, tumindig sa Kanya, sumandal sa Kanya. Nadadarating ang araw, God will change your life at sasabihin mo, Lord, thank you. To all the problems I've challenged, na-overcome ko dahil nandiyan kayo. It is sometimes our faith that evolves us. Kaya nga sinasabi ko parati dito sa harapan, pray without ceasing. Ask the Lord, read His Bible. Because ito ang gagabay sa atin lahat. Lalo na pag may pinagdadaanan tayo. Lalo na pag may dinaramdam tayo. Ang sigaw natin, Panginoon, pagalingin mo ako. Panginoon, gabayan mo ako. And remember this, God will never fail you. God will never forsake you. Because the Bible says it true. Ulitin ko, no, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith trusts God even before we see the answer. Trust God even we don't see the answer. Okay? Yung inahalin tulad ko dito si Brother Abraham. Abraham trusted God promise even before he saw it's fulfilled. He believed God would make him the father of many nations despite his old age. Faith trusts God before seeing the result is the key of salvation. Sabi ng Panginoon kay Abraham, gagawin kitang ama ng many nation. Baog si Abraham. Wala di sila magkaanak-anak ng kanyang asawa. But the age of 100 years old, if I'm not mistaken, God answered his prayer. So 100 years old, at ang asawa niya ilang taon? 80. Si Sarah ay ilang taon? 80 years old. Sa tingin nyo ba, sa 80 years old na babae, mabubuntis pa ba? Sa panahon natin, illogical, right? Hindi na. But God can. Diba? God can make the impossible possible. Naniwala si Abraham na magkakaanak siya kahit matanda na siya. Hindi siya bumitaw sa Panginoon. Nagkaanak sila ni Sarah at the age of 100 years old. So, pwede pa pala ako nun. Matagal-tagal pa. Yun yung sinasabi ko. Minsan ang Panginoon gagawa na imposible sa buhay mo na hanggang matatayo ka dito sa harap. Titindig ka at sasabihin mo, Lord, thank you. You changed my life. Na masasabi mo at masishare mo sa pamilya mo, alam nyo ba, sa Hungary, nabasa ko ang Biblia. At ito ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko.
Sabihin ko sa inyo, change your fear into faith. Exchange your fear into faith because it will drive you to the will of the Lord. Ayoko mga kapatid na mawala kayo sa will ng Panginoon. Galing na po ako dyan. Uulitin ko po. Galing na po ako dyan. Pero sasabihin ko mas masarap sa will ng Panginoon. Dahil alam ko, I am in the safe way. I am in the safe path. Na kapag ako magkakamali, kung ako ay liliko, may papalo at may magsasabi sa akin, hindi dyan ang daanan mo dito. Hindi doon sa likod ang daanan dito. Hindi kung saan mapupunta, kundi dito sa Biblia ng Panginoon. Pagtitiwala sa Panginoon at pagkakasama nitong fellowship na to, sabi ko nga, Lord, use this fellowship para lalo silang lumapit sa'yo, lalo silang maging close sa'yo. Because having the relationship with the Lord is greater with having a relationship with your wife. Hindi ko naman sinasabing joke kasi yun. Kasi ang wife stress, ang Panginoon stress-free. But it is real, when you are with the Lord, you are always stress-free. God is greater than everything. So let's move on. So Mark 9 and verse 23. Mark 9 and verse 23. Ayun. And Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay may pangyayari na sa kanya na nananampalataya. Hirap nun ah. Tindihin ko muna ah. At sinabi niya sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Simple explanation. Diba? God's power is available to those who believe in Him. If you believe in God, everything is available. Faith believes that nothing is impossible with God. Actually, ito, sabi nga niya. Yung verse dito, sabi nga niya, even imperfect faith can become powerful when it is placed in Jesus. Ulitin ko ha. Even imperfect faith can become powerful when it is placed in Jesus. Pare-pares tayo po bang perpekto dito? Buti walang sumagot. Kala ko may perfecto dito. Pero pare-pares tayo imperfect. Tama po ba? But if you give it to the Lord, okay? If you give it to the Lord, the powerful place will be in Jesus. There's nobody's perfect. We are all imperfect. Nagkukulang tayo, nagkakasala tayo, nakakalimot tayo. Pero once binigay mo sa Panginoon, open arms. Yayakapin ka niya, gagabayan ka niya. Kung ano man trouble ng puso mo, maniwala ka sa akin, mararamdaman mo ang pagmamahal. Just to learn have a limitless faith. Just to learn to read the Bible. Just to learn to pray with the Lord. We are not perfect. Nakakalimot tayo. Yes, I know. But God never forget us. I always say, hindi niya tayo nakakalimutan. So please, every time I see you, I am so happy nandito tayo sa fellowship to keep you reminded what the word of the Lord is. You might not read, you might not pray, but you will feel how powerful God is. You will feel His love, you will feel His grace, you will feel the blessings that you need for this another week. Let me just cut on first on Ephesians
Ito kasi favorite ko to eh. Putulin ko na dito at continue natin sa Ephesians 3:20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. Ngayon sa Tagalog, makapangyarihan. Ngayon sa makapangyarihan gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. So upon English, God's ability has no limits. Our faith should not limit what He can do. God often blesses beyond that we ask or imagine. Ito yung sinasabi ko. Yung utak natin, limitado. Pero ang kapangyarihan ng Panginoon, limitless. So sometimes we think, overthink, and being depressed is something na sabi ko nga, we are imperfect. But you will surprise someday if God is with you and you believe and you know God is working. There will be great things coming before you. And this is the great word na sabi ko nga, Lord, hindi ko na kailangan ng lahat. Hindi ko na kailangan mangarap. Kasi alam ko minsan yung Panginoon pag gumagana, pag sumasagot na panalangin, overwhelming. We don't know how. We don't know when. But the most important is we know He will answer your prayer. Tama po ba? We know God is powerful. Kaya nga sabi ko nga ganun, kung si Abraham nagkaroon ng anak na 100, 100 years old, ako pa kaya? Kung kaya ng Panginoon gawin yan sa buhay ni Abraham, kaya ng Panginoon gawin yan sa buhay ni King David, kung kaya ng Panginoon gawin yan sa buhay ni Solomon, kaya niyang gawin sa atin. It's just that we need some faith. Kahit isang maliit na paniniwala lang sa Panginoon, kaya niyang baguhin ang buhay mo. So let's jump to our fifth verse. Basahin niyo na lang sa Tagalog and I will read it into English. James 1:6. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Limitless faith is steadfast and does not doubt God's promises. Uulitin ko po. Limitless faith is steadfast and does not doubt God's promises. Ito ang pinakamagandang example dito sa verse na yan. From James 1:6, tatalon tayo sa buhay ni Job. Namatay ang anak, naubos ang ari-arian, nagkasakit. Pero ang ginawa ni Job, trusted God the most. Sa gitna ng sakit, na may ketong, namatay ang mga anak, naubos ang kaari-arian, his faith never waver. His faith never waver. Isipin niyo yon sa panahon natin ngayon mangyari sa buhay niyo yon. Mga kapatid, I know it's impossible, di ba? May ketong. Pero sometimes there are circumstances na mas masakit nangyayari sa buhay natin. But God can change it. Ano nangyari sa buhay ni Job? His faith never waver. God give him another year. God times everything him. Lahat na wala niya, tinimes na Panginoon, dinagdag niya. Because of his faith. Because of his limitless faith.
So if you will ask me, Brother Andrew, paano mo masasabi limitless faith? Read your Bible. You will find the answer. Brother Andrew, are you sure that God can change me? Here's the proof. You want proof? You know my life when I was in Yokohama. Sabi ko nga, hindi ko po intention na tumayo dito sa harap hanggat walang binago sa akin ng Panginoon. Wala po akong lakas ng loob na tumayo at mag-speak sa inyo kung hindi ko po napatunayan kung paano makapangyarihan ang Panginoon. Yes, I am perfect. Nagkakasala po tayo, pero sasabihin ko sa inyo, pag gumawa ang Panginoon sa buhay niyo, sasabihin niyo, Lord, thank you, Lord. Ako po nagsasabi sa inyo, papatunayan ko po, ang Panginoon, pag binago ka niya, pag ginawa ka niya yung puso mo, mapapaluhod ka at sasabihin mo, Lord, maraming salamat. Maybe not this time is your time. Just wait for it. At sasabihin ko sa inyo, maybe someday, somehow, God will use your life and that will be your power para masabi mo sa pamilya. Hindi mo man masabi dito sa harapan namin dahil nahihiya ka. Pero sisiguraduhin ko, kapatid, pagdating ng araw, God will use it. Your imperfectness to your past life, God will use it. Yung tipo bang masasabi mo, Lord, I am grateful that I have you. Thank you, Lord, I believe in you. Kasi alam mo nyo, minsan ang Panginoon, nasa kwarto lang nyo lang, nag-aantay para lumihod kayo at manalangin, kausapin nyo siya. Just like what happened to our brother. Kinausap lang niya ang Panginoon. Alam ko lahat tayo may pinagdadaanan. Pero sisiguraduhin ko ang Panginoon sa lahat yan, sasagutin niya. In His time. Believe me on that. Not in our time, in His time. So before I close, let me just read this phrase to yung mga kapatid, no? Ito ang pinakamagandang nabasa ko to this whole week. Sabi nga niya, God is not finished with your story. Listen to this. God is not finished with your story. And what feels like an ending is actually a page turned into a higher flow of life and happier destiny. I know it doesn't feel it when you're in the middle of it. But the season that hurt the most are the one that grows us the most. Ulitin ko but the season that hurt us the most are the ones that grows us the most. They also carry the most meaning because there is divine purpose underneath it. And the great miracle always follow great challenges. Listen to this. So let your faith restore your peace and know that God hears you and is helping you shift into your possibility, more aligned with who you truly are, and what you truly love. The best of your story is ahead, and you have no idea how beautiful life is going about to get well. So upon that, let it sink in. I will pray, and I'll ask you to pray also. I'll give you a 1-minute prayer. Ask God. Alam ko, mahaba But just try to talk to the Lord. Let us pray. Ang naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, dumudulog kami sa iyong harapan, Panginoon. Lumalapit sa iyo, humihiling, gabayan niyo kami sa aming nararamdaman, sa aming pinagdadaanan, Panginoon. I know, Lord, we are imperfect. I know, Lord, our faith is not also perfect. We waver, Panginoon. But we know, God, you will guide us, you will strengthen us. You're the light. Sabi nga, even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy staff, thy right, thy comfort.
Lord God the Father, we are so thankful that we know you. We are so thankful that we have your word, that through this word, through you, Panginoon, nakahawak pa rin kami, lumalaban, sumasandal sa iyo, nagtitiwala. Gabayan niyo ang mga kapatid ko po nasa harapan ngayon, Panginoon, at lumalapit sa inyo at humihingi ng tulong. Strengthen them, O Lord. Guide them, O Lord. Show them your power, Panginoon. That there is no impossible with you, Panginoon. You're great, you're powerful, King of all kings, Lord of all lords. Our Father in heaven, thank you so much for your love. That we're still here serving you, having this fellowship, praising you, Panginoon. Thank you, Lord God, for this privilege na aming natatamo ngayon, Panginoon. Thank you, Lord God, for all these blessings na amin nare-receive, the Bible, the ministry, the instrument, Panginoon. We thank you even these four corners of our room, Panginoon. We thank you so much for all the love we receive from you. Now, Lord, when we give you all our worries, Lord, we know you will take care of us. As I close this prayer, Panginoon, thank you so much. Keep us safely this week. And I pray, Lord, we will see each other again in our next fellowship. And everybody will say, Amen.